Ayan po mga kananay. Napasimulan pa po yung haligi. Uy, ang haligi. Tunaw na. Bet? Putol na talaga, Bet? Samantalang si Ambet ito naghahalo ng kanya ng buhangin. Ng siminto. Buhangin. Para ilagay doon sa pundasyon. Yan. Hello po sa ating manonood. Lahat ng subscriber at viewers. Kamusta po kayo dyan? Ako po dito ay ngayong pahapon po ay magator ako ng bawat bahay ng mga anak ko. Ngayon po sa likod ko ay ito area ni Jean. Yan. Puno po yan ng sa amin iba. Yan, kamyas. Kamyas pala. Diyan sa likod ng bahay niya, ito po. Ito po mga kananay ay sa likod ng bahay ni Jean ay ito po ang kanyang mga tanim. Sari-sari po. Tsaka yung puno ng avocado. Ayan. Puno ng strawberry. Yan, kanya. Tsaka yung may niyog. May puno ng niyog. At tsaka yung sa amin tawagin, sinigwilas. At tsaka ito ay malaking puno ng kamyas. Yan. Yung kanyang space dito ay maliit lang. Yan. Tsaka kanina, katatapos na namin nagpagawa ng ng puno ng haligi kasi ito po ay hindi nakapatong sa siminto. Ngayon lang po pinagawa. Yan. Ito naman po ang puno ng langka na ito ay tanim po ito ni Eric. Maglipat ng kanyang bahay. Ito po ang sa likod ng bahay niya. Yan. Ito ang bahay ni Eric. Yan po ang bahay niya. Yan. May sobra na siminto. Shout out po dyan kay Sister Bell na binigay ng sponsor niya sa pag-ayos ng paligiran ni Ambit at ni Jen. Ito po ang kanyang ang kanyang pinasiminto itong pinakadaanan niya. Yung kanyang lagayan ng sari-saring pwede siya maglaba dito. Yan, ginaayos pa ng aming manggagawa. At ito na po yung ginawa niya kahapon. Yan. Yung ginawa niya kahapon. Yan, ito na po ang kanyang bahay. Ayan mga kananay. Sa harap po ng bahay ni Jean ay ito po. May mga gulay din siya na mga talbos ng kamuti. Ayan. Papaya. At saka bulaklak. Nagsama mo na po ang langka. Yan. Ayan na po ang bukana ng bahay ni Jean. Yan, napinturahan na po. At saka ito ay lagyan na ng siminto. Ang tabi po ng bahay ni Jean ay may tanim siyang patula. Yun, gumagapang na Yan. Anong ading yung violet ang laman na iniinom? Ang kuan? Bluternate. Sa baba po ay naghahalo po ang bluternate. Yan, ang bahay ni Jean. Bago po ikaw makarating sa kanyang bahay ni Jean, ayan na madaanan yung bagong siminto. Kanyang bahay ay kadais lang ng bahay ni Eric. Ayan, ang bahay ni Eric. Puno rin ng mga tanim. Gawa yung kanyang bahay din ay maraming mga tanim. Yan. Ang bahay ni Milin. So, ayan ang bahay ni Eric. Malapit lang sa kanyang bahay din. Ang bahay din ni Eric ay maliit lang yung space ng lupa. Yan. Hi Milin. Magkano ka Milin? Yan. Ang sipag ng aking manugang. Walang tigil sa kanyang trabaho. Hawak na naman ang walis. Ayan, yung kanyang mga puo-puo. Parang Christmas tree. Yan. Kasabay yung tanim niya na pipino. Ayan, mga kananay. Kasabay yung mga tanim niyang namulaklak na mga bell pepper sa amin tawagin. Yan. Ito po ang area ni Milin. Maliit din po ang kanyang space ng lupa. Kaya karamihan po ang kanyang tanim ay sa paso lang po mga kananay. Yan. Hanggang dito sa taas ang ng upo. Kikita mo mga bulaklak. Kasama na po yung yung mga bell pepper, halo-halo po ito. 'Di ba mga kananay, masarap ang halo-halo? Yan.
Kasi sa liit ng kanyang space ay si Milin po ay nagtanim na lang dito sa mga sa mga paso na plastic. Yung mga ginawa niya na mga yung balulang sa amin tawagin. Yan. Yan, ito po ang kanyang dito sa playground. At sa kanyang bukana Yan. Yan. At sa kanyang haligi po ay may gumagapang po na bulaklak. Hindi ko alam kung anong bulaklak ito. Po ang sa likod ng bahay niya. May tanim siyang kalamansi na sa sobrang lakas ng hangin ng amihan nung isang araw ay nagtagilid siya. Yan. Pero kahit nagtagilid siya mga kananay, ang daming bulaklak ng itong kalamansi. Yan Yan, ang bulaklak niya, ang dami Yan. At saka doon sa unahan ay yung tanim na talbos ng kamuti. Yan po. Ito ang sa likod ng bahay ni Milin. Yan. May puno ng saging. Mga saging niya malalaki. Saka yan sunod-sunod ang saging po niya. May saging pa siyang maliit lang. Ang puno may puso na. Yun hindi ko alam kung anong klaseng puno ng saging yan. Yan. Saka yun. Ang puno ng niyog. Yun. May pinakapuno sila ng malunggay na kadami-dami ng bunga na. Ayan. Ngayon po mga kananay, dito naman ako kay Misayahay. Yan po. Sa pagitan ni Milin, Rek at ni Misayahay, ito po ang kanilang pagitan. Tanim na saging. At saka yung mga niyog. Yan po. Ang area ni Misayahay. Medyo malapad-lapad po mga kananay ang area ni Misayahay kasi dito sa likod ay puro saging. Yan, kanya. Saging. Yan ang kanya kay Misayahay. Ito po ang kanyang area. Yan ang daanan namin. Yan. Ito po mga kananay ang kanyang area. Ito po mga kananay ang kanyang bahay. Ayan. Ayan po ay istakan ng tubig namin. Tubig nila. Ito po ang kanyang bahay. Yan. Lakad tayo. Yan. Ito si Misayahay. Misayahay! Nagatur ako ng aking mga bahay ng aking mga anak. Yan. Hoy, yan. Hoy, tingnan mo nang yan. Hoy, nakakain na yan ng saging si yan. Yan. Hoy. Oy, kung saan sana nakatingin si Anyan. Oy, isa na siyang ganap na monkey. Kain na Oy. Ayan po ang bukana ni Misayahay na bahay. Ito, magkadais lang sila ni Milin Rek. Ayan. Po ang bukana ng bahay ni Misayahay. Yan. Yan. Kanyang bahay. Yan. Ibagi talaga mga kananay pag ang bata mo ay pinatapos sa kolehiyo. Yan. At may trabaho. Yan, ang kanilang bahay. Yun. May mga tanim sa tagiliran. Yun. May talong, may kamatis, may alugbati, may spinach ba. At saka ito ang kanyang bahay kubo. Sa tindi ng init dito sa amin sa Mindoro po ay gumawa po sila ng bahay kubo. Yan. Ang kanilang bahay. May mga bulaklak. Yun. Yun. Tabi lang sila ng kalsada. Yan. Ito po ang ng kanilang bahay. Yun. Yun po ang kanilang balkonahe. Yun. Yan po. Saka dyan sa kanyang likod po ay puno din ng mga tanim. Yun. Ng mga langka. Dyan jackfruit. O dahon ng yung may din, may kamyas at saka may puno ng saging. Ayan. Yun, ang dami niyang tanim sa tagiliran ng kamatis. Yun. Oh, tingnan mo mga kananay ang kanilang tanim. Sa aking mga anak po, mga kananay ay walang tamad. Puro sila masisipag. Talagang ayos ang kanilang kanilang lang. Nanay ang area sa likod ni Sister Mary. Ayan, maraming mga tanim, mga prutas.
Yan din, mga niyog. Yan ang kanya. At saka naman dito sa likod niya ay ang dami ring tanim sa paso. Yan po siya. May blueberry din Yun. Mantalang ang mga malunggay ay tuyo na yung mga bunga ng malunggay. Yan. Maraming puno ito at saka siya may kubo-kubo daw dyan. Saka naman po ito dito ay may kubo rin na parang sana nung unang panahon ay ginawa naming tindahan. Kaso lang ay dumaan po sa yung bagyong ano yung bagyo na yun hindi ko alam. Dahil nagiba. Kaya hindi kami natuloy. At saka yan ang aming gawin sanang talipapa na tindahan. Kaso lang ay wala pa kaming ilagay na mga paninda dyan. Kulang pa sa budget. Kaya ipon-ipon muna. Po yan ang bukana ni kasister. Ayan. Yun, ang kanyang bulaklak. Yan ang kanyang bukana. Yun, yun. Yan ang kanyang pinaka-upper na bahay. Ito po ang mga ng aking mga anak. Ang kanilang mga area. Ayan. Yun. Hi, Mek. Nagkatur ako ng mga bahay ng aking mga anak. Yun. Uy, nako. Ayan po yung mga bulaklak niya sa sa taas. Yung mga bagumbilya. Ayan. Ito po. At saka po ito ay may po. Dito po nagadaan kami. Kaso lang nga po mga kananay ay yung aming daanan papunta sa taas ay mahirap. Yun, mahirap kasi wala pang budget na panggawa ng maayos na hagdanan. Kaya ito po, tsaga-tsaga po kami dito. Talagang hawak kamay talaga pag kami sa taas ng area pataas. Kaya ako ay halos madalang po ako dito makaakyat. Yan. Kaya yun Kasi ang budget nito ay medyo malaki-laki din pag pinagawaan talaga ng maayos na hagdanan. Kaya kami po ay nag-ipon muna para makagawa someday ng hagdanan. Yan. Kaya tsaga-tsaga lang muna kami. Yan po mga kananay, ang kanyang sa likod ng kanyang budiga ay may puno ng langka na walang tigil ang pagbunga. Ayan. Ito po ang mga kananay, ang area ng aking mga anak. Yun po yung bubong na yun, ayun ang bubong ni Jean. Yun nga si Jean Tapos ang sunod na yung pula na bubong ay kay Bibi Love, Milin, at saka kay Eric. At saka may kaunting space dyan na puro tanim ng saging. At sunod po ay ito na kay Miss Hayahay po. Yan. Ang kay Miss Hayahay. Yan po. At kasunod dyan kay Miss Hayahay, medyo malapad-lapad ang kanyang lupa. At sunod naman po ay ito kay Sister Mary. Yan. Ang kay Sister Mary na lupa. Yan ang kanyang bahay. Yan po. Kaya itong aking mga anak po, mga kananay ay dikit-dikit lang po ang kanilang bahay. Isang area lang po dito. Ang bahay po ni Milin at ni Jen ay magkadikit talaga. Yan po mga kananay ang kanilang area. Lupa ni Miss Hayahay ay may tanim na saging sa kanyang pagitan. Yan po. Ayan. Ngayon po ay sa hapon at saka wala kaming ulam, mahanap kami ng ulam. Bibili kami ng upo kay Milin kasi si Milin ang maraming tanim ngayon dito. Yan po. Len, pabili ako ng upo. Yo. Ng bayaran. Ay hindi. Upo doon mga kananay. Kasama, pangit naman hindi ikaw nagpagod. Hindi. Sige na. Kay Miss Guapa. Ang dami po kasing upo doon mga kananay. Sabi ko kay nanay ay kumuha lang siya doon at huwag ng bayaran. Yan. Galing kasi yun kay nanay ang seeds Rek? Kumuha ka lang doon nanay. Okay ka man? Marites pa kasi kami dito. Marites? Ay, abaw. Kung anong komandar niya, ay okay na sa akin yan. Aba? Talagang nagkaisa kayo ng plano ha. Ayun mga kananay. Dito na ako sa area ni Bibi Love, Milin. Ayun po ay sabi niya sa amin. Sabi ko bibili sana ako ng upo. Pero ang sabi niya ay ibigay lang sa amin. Kaya ito, jackpot ni kananay. Papasok na ako sa kanyang area.
Ayun. Woo! May ulam kami ni Jean. Yan. Ang aming kukunin ay itong malaki. Yan, ito ang aming kukunin. Deng! Oh, ibigay daw sa atin yung upo na pinakamalaki. Wait. Ito po. Ayan. Woo! Yan ang aming ulam. Eh? Aba, matigas din pala. Wait lang, dapat may gunting. Hindi, kon lang, iganon lang. Oh. Ah, sige. Yun! O, Ding! Dawa to, Ding! Walang bayad yan mga kananay ha. Baka sabihin nyo, pinababayaran ko ha. Ito ay binigay lang ni, ni Milin, ang masipag kong manugang. Ayan! Thank you very much. Okay. Ayos. Ano? Nagabulaklak na. Bulaklak pa lang. Yan, ganda. Okay. Kami po ay magagulay ni Jean. Ito po ang upo na binigay ni Milin sa amin. Yan, kalaking upo. Yan. Yan. Medyo matigas ng balat. Ah? Ay, oo, mag-ano na yan. Ayan po ang aming ulam ni Jean. Ayan pamilya. Yan, ang upo. Para makaiwas kami sa mga bili ng ibang pang-ulam ay ito kami. Kaya lang kami sa ulam, sa gulay na upo. Yan. Ayan po yung ulam namin ni Jean na upo. Yan, parang adobo na sinabawan na hindi ko. Ano kaya yan? Simpleng ulam lang namin. Mangang-anghang. Maanghang. Lasa nito, matamis-tamis, masin-masin. Yan. Gusto ng mga bata kasi yun ang gusto ng mga bata. Ayan. Ayos. Dito sa probinsya mga kananay, kahit hindi ka magastos, pwede. Mag-ano ka na lang ng mga simpleng ulam lang. Ayan po mga kananay, kami lang po. Bali 5 kami dahil si Ambit po ay wala dito. May katatapos lang po niya na magtulong ng pag-ayos ng kanilang surrounding ng pag-siminto. Kaya nagpahinga-hinga muna siya. Wala siya dito. Ngayon po ay kaming kakain. Ang manalangin po ay si Pit. Yun, Pit. Lord, maraming salamat po sa kanin, sa lahat ang hinihingi sa amin. Amen. Amen. Okay. Okay, kain na. Shout out po kay Lola Bells. Aba, talaga. Talaga yan. Hindi ko naalala yun. Hindi ko nakaalala. Sagana si Pit sa pag shoutout sa kanyang lula. Instant lula niya. Okay. Kain kayo. Minsan maraming ulam, minsan simple lang. Yan tayo mga Pilipino, di ba? Kahit ganito lang, sarap ito. Basta si ina mo ang magluto, sigurado. Sinusunod ko lang yung panlasa. Gusto ng mga bata. Sarap na. Sabi ni Jen po ay ito po ang nagustuhan ng mga bata niya. Sarap? Opo. Ayos. Gulay pati. Gulay. Upo. Wala tayong gastos kasi binigay ito ni Tita mo Milin. Tito mo Eric. Kain tayo mga mahal mong manonood. Ang aking mga kaibigan niya, mga kananay. Kain po tayo. Shoutout po sa nag-sponsor ng pambili ng siminto at at buhangin. Alam na ninyo yan at nag-sponsor sa pagbili ng mga kawayan at kahoy. Yan, ayos na po. Basta salamat. Wala na akong masabi. Salamat daw, sabi ni John. Salamat na. Salamat. Hanggang dito na lang mga kanana yung aming pagkain dahil tapos na rin po ako. Bye-bye. Bye-bye! Maraming salamat po sa inyong panonood. Like and subscribe. Bye-bye po. Ni Kananay Mercy.